Dating Vice Mayor nakatiket ng kalaban ni Mayor Vico Soto Binisto ng butihing mayor. Iyan ang pag-usapan natin patungkol sa kinabibiliban at hinahangaan nating alkalde ng Lungsod Pasig ngayong araw po ng Miyerkules, May 7. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila may pasaring, not directly mga kaparokya, ang butihing mayor sa kalaban ng kanyang katandem na si Vice Mayor Dodot, kung saan tila binanggit nito ang mga magagandang ginawa ng kanyang running mate na tila kabaligtaran naman po ng dating Vice Mayor na si Iyo Caruncho. So pakinggan po natin ang sinabi ng butihing mayor. Noong 2025, ang tanong para sa ating mga Pasigenyo, naniniwala po ba tayo na nasa tamang direksyon ang ating syudad? Dahil kung naniniwala po tayo na tayo ay nasa tamang direksyon, mga kaibigan, huwag tayong pumayag na mag-U-turn pa tayo pabalik sa mga lumang kalakaran. Tuloy-tuloy lang po tayo, paabante, pasulong, padiretso sa lungsod ng Pasig. Pero mula 2022, nagkaroon tayo ng mga kasama, majority sa ating City Council at importante, yung Vice Mayor natin ngayon, maayos. Vice Mayor natin ngayon, pumapasok. Vice Mayor natin ngayon, ayaw magpalit. May meeting kami, 7:30 a.m., 7:29, nandun na po siya mga kaibigan. At yung mga konsyal natin. Panggitin ka lang po ko lang po na mabilis. Kasi 5 po sa konsyal natin, papunta na sa ikalawang termino. Kung wala po silang ginawa, kung tinamad-tamad lang po sila, ako na po magsasabi, wag na natin sila isama. Pero yung mga kasama natin na ito, yung 5 konsehal po natin ngayon, sa loob ng 3 taon lamang, ang dami pong nagawa. Kaya makikita po ninyo mula 2022, bumilis ang andar ng inyong pamahalaan. Si Councilor Simon, siya po yung tumindig para maban ang pogo sa lungsod ng Pasig. Ang laking bagay po yan. Si Councilor Pao Santiago, siya po yung nanguna para sa expansion ng local senior pension po natin. Para makasama na po ang marami sa inyo. Si Councilor Kiko, nakatulong na sa mahigit 3,000 pamilya Pasigenyo para maayos yung problema nila sa lupa. Councilor Kiko. Si Councilor Volta, bukod sa napakapogi. Uy, huwag po kayo magalit. Nay, nagjo-joke lang po ako. Binawi pa eh. Yung mga libre sa TODA, yung prangkisa nila, marami pa pong iba. Siya po ang tumulong sa akin. Panukala niya po yun. Councilor Volta, maraming salamat. Yung nabanggit ko kanina, yung upgrading ng ospital natin, marami pa pong iba. Kulang oras para ikwento lahat. Councilor Eric Gonzales naman po. Nagtrabaho po ang mga taong ito. Alam niyo ang totoo, bago po sila maging miyembro ng giting ng Pasig, ang una ko pong tinanong sa kanila ay isa-isa, bakit mo ba gustong maging konsehal? Ano bang tingin mong meron dyan sa City Council? Kasi baka minabalitaan ka lang na may cash na binibigay noon, nung araw. Wala na yun ngayon ha. Sabi ko sa kanila ng diretso, mabuti na yung prangkahan. Yung mga kasama natin ngayon, sila yung mga kasama natin na hindi lang dahil sa close o kaibigan. Kasi bago sila maupo ng 22, kakilala ko sila. Pero sa totoo, may mga tao sa kabila na mas close pa ako sa kanila. Pero hindi natin pwede makatrabaho kasi hindi natin sila kaprinsipyo. Ang mga taong ito, sila yung mga kapareho natin sa prinsipyo. Sila yung mga taong kayang manindigan. Sila po yung mga tao na aligned sa direksyon natin bilang isang lungsod. Pero ito po yung pinakamalupit po sa kasama namin. May isa po kaming kasama noong 2022 na sabihin na natin natalo. Pagkatapos siya matalo, siguro wala pang isang linggo pagkatapos siya matalo, bumisita po siya sa akin sa opisina ko. Sabi ko, anong plano mo? Coach Paul, sabi niya sa akin, Mayor, gusto kong magtrabaho. Sabi ko sa kanya, Coach Paul, natalo ka nga, anong trabaho sinasabi mo? Pero ayaw niya magpaawat. Walang posisyon, walang titulo, pero nagtrabaho. Naitayo niya po yung kauna-unahang CSO Academy sa buong Pilipinas.
Alam mo yung CSO Academy niyan, baka bago sa pandinig ng iba. Baka yung iba parang ano ba yun? Pero ito pong CSO Academy, nasa 11. Hindi ko rin alam yung saktong bilang, pero nasa 11 po yung bilang ko ng ibang LGU sa Pilipinas na pumunta sa Pasig para pag-aralan yung nasimulan ni Coach Paul Sinogat. Coach Paul, maraming salamat. Talagang deserving itong si Coach Paul na maging konsehal. Mga kasama, mga taga-Barangay Sagat, 2019, nasimulan natin yung mga pagbabago. 2022, mas tumibay pa ang ating laban dahil sa ating mga kasama na nasa harapan po ninyo ngayon. Ngayon 2025, ang tanong, para sa ating mga Pasigenyo, naniniwala po ba tayo na nasa tamang direksyon ang ating syudad? Dahil kung naniniwala po tayo na tayo'y nasa tamang direksyon, mga kaibigan, huwag tayong pumayag na mag-U-turn pa tayo pabalik sa mga lumang kalakaran. Tuloy-tuloy lang po tayo, paabante, pasulong, padiretso sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat, Barangay Sagat. So yun nga mga kaparokya, binanggit ng butihing mayor ang mga kasangga nito, ang mga nagawa ng mga konselor ng Giting ng Pasig sa nasabing lungsod, tulad ng pagpapatigil ng pogo sa kanilang syudad, ang libreng prangkisa para sa mga tricycle drivers at tricycle operators at marami pang iba. Ibinanggit din ng incumbent mayor na ang kanyang vice mayor na si Dodot Jaworski ay laging pumapasok at hindi nalilate at talagang ginagampanan daw ang tungkulin na parang ang dating sa akin mga kaparokya ay pagpapatama sa dating naging vice mayor nito na si Iyo Caruncho. Sana mali lang ang pagkakaunawa or yung pagkakaintindi ko mga kaparokya, pero gaano ba kaimportante ang mga kasama ni Mayor Vico Sotto sa konseho? Siyempre kapag kaprinsipyo mo ang mga kasama mo, particular sa City Council, ay mabilis maipatutupad o maipapasa ang mga ordinansa sa isang lungsod. Maraming proyekto at programa ang magagawa, pero kapag hindi umaayon or magkalihis ang paniniwala ng nasa konseho ay magkakaroon po ng aberya at babagal ang pagpapatupad nito. Yan ang ilan sa dahilan ni Mayor Vico Sotto kung bakit nais nitong ang Giting ng Pasig ang makakasama sa konseho dahil nagagawa nila smoothly ang mga gusto nilang gawin para sa ikabubuti ng lungsod and of course sa pangungunayan ng butihing Vice Mayor na si Dodot Jaworski. Mga Pasigenyo out there, naniniwala ba kayo na nasa tamang direksyon ang lungsod Pasig? Kasi kung naniniwala kayo, vote straight Giting ng Pasig. Though hindi ko naman kailangan ng ipaalala dahil naniniwala ako na ang dati pa din po ang inyong iboboto para sa ikabubuti pa at ikagaganda pa ng inyong lungsod. At naniniwala ako na talagang mas nakikilala ang lungsod Pasig not because of the name of Mayor Vico Sotto tulad na sinasabi ng katunggali nito na nakilala lang po ang Pasig dahil sa mayor, kundi sa ginagawa po ng mayor na si Mayor Vico Sotto. Kumbaga nilagay ni Mayor Vico Sotto ang lungsod sa pinakamataas na antas ng paggogobyerno. At kung yung 6 na taon ay nasatisfied kayo, for sure for the next 3 years, you will be more satisfied dahil marami pang gagawin sa lungsod Pasig si Mayor Vico Sotto. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.